Ilang araw pa ang lumipas bago nagkamalay si Mr. Campos. Inilipat na ito sa isang private room. Ayon sa attending physician nito na si Dr. Gomez, kailangan daw ng masusing pag-iingat para hindi na maulit ang nangyari. 2 gabing sinamahan ni Lyndon si Chloe sa ospital. Bagay na lalo nakapagpalapit ng kalooban niya rito. She felt at ease when he was around, and she was so at peace when he held her hand and told her that everything was going to be fine. Ilang beses din siyang sinamahan ito sa ospital ng chapel para magdasal. She found a true friend in him, isang kaibigang natutunan na niyang mahalin, ngunit pagmamahal na hindi pwedeng kalingain dahil maraming masasaktan. Bago ito umalis kaninang umaga ay binilinan pa siya nito na huwag siyang masyadong mag-alala. Pakikinggan daw ng Diyos ang panalangin niya. And really, God was good. Pinakinggan nito ang pagsusumamo niya at alam niya, katulong niya si Lyndon sa paghingi ng tulong. Hindi nagtagal ang paghihintay niya at nagkamalay ang kanyang ama. Chloe, anak, mula sa dextrose ay nalipat ang tingin niya sa kanyang ama. Yes, Dad. Ginangap niya ang isang kamay nito. Malaki na ang inihulog ng katawan nito. I'm sorry. Pinisil niya ang kamay nito. For what, Dad? For making your life miserable. Dad, hindi po miserable ang buhay ko. Huwag kayong magsalita ng ganyan. You'll be marrying a man you don't love. Matututunan ko rin pong mahalin si Chris. I doubt it. Dad, anak, hindi na kita pipiliting magpakasal kay Chris. Nagulat siya. Dad, huwag na po ninyong isipin yan. I can learn to love him. No, na-realize kong sarili ko lang ang iniisip ko nang pilitin kitang magpakasal sa kanya. Matanda na ako, anak. You're just starting your life. Ayokong habang buhay kang magdusa sa pakisama sa isang taong hindi mo mahal. I love your mother so much. Kahit hindi kami ganong matagal na nagkasama, those were the most precious time of my life. Nagigisa ka sa aming anak. Hahayaan ko pa bang hindi mo maramdaman ang kaligayahang naramdaman namin noon ng mami mo? Hindi ko rin po kayo maintindihan, Dad. Nakakompromiso na po tayo kay Chris. May paraan pa para mabayaran natin siya. Daddy, hindi ko maipapangakong maisasalba pa natin ang bahay pero iyong utang ko sa kumpanya niya, we can pay for it. Pagkasabi niya nito ay biglang lumalim ang paghinga nito. Stop talking, Daddy. Napapagod kayo. No, let me speak. Daddy, please. May malaki akong lupang ibinigay noon sa kapatid ko sa Ilocos. Pamana sa amin iyon ng mga magulang namin. Inakala kong hindi ko na kailangan ng parte ko dahil wala naman akong hilig sa farming kaya hinayaan ko na lang yun sa kanya. I just remembered na maaari kong kausapin ang kapatid ko para ibenta ang lupang iyon. Sobra-sobra ang halaga niyon para mabayaran si Chris. Haaminin ko sa iyong isinara ko noon ang utak ko sa mga posibilidad na makakaahon ako dahil inisip ko nga magiging magandang buhay mo kung magpapakasal ka kay Chris. But I was wrong. Ilang araw bago ako nagkasakit, kitang-kita ko sa mga mata mo ang kalungkutan pero hindi mo ako magawang suwayin. I am very sorry, Iha. Dad, I'm also planning to stay there. Magpapatayo na lang ako ng malibit na bahay roon. Nag-iinit na ang sulok ng kanyang mga mata sa sinabi nito. I want you to start your life all over again, Chloe. You can buy a condo unit if you want. Magkakahiwalay tayo, Daddy. Nakapag-isip na ako, anak. Kung magpapakasal ka kay Chris, mawawala ka rin sa akin. Sa tagal ng pagkakakilala ko sa'yo, I know how selfish and possessive he is. Alam kong ilalayo ka rin niya sa akin. Again, I'm sorry for ruining your life. Ayokong magkahiwalay tayo, Daddy. Hindi tayo magkakahiwalay, anak. Pwede mo akong dalawin sa probinsya. Ang sabi ng doktor. Mas makakabuti raw sa akin ang tahimik na buhay roon. Hindi rin ako matatahimik kung alam kong magdurusa ka sa piling ni Chris. Ako ang kakausap sa kanya. Ako ang magpapaliwanag ng lahat. Baka makasama sa inyo, Daddy. Umiling ito. Trust me, I know myself. I have never been so sure of myself. Ngayon pa lang, when I was at the ICU, pakiramdam ko galing ako sa isang napakalalim na pagtulog. Nanaginip akong kinausap mo raw ako. Na sinabi mong may isang lalaki higit na nararapat sa'yo. Sana nga, anak, ay makilala mo na agad ang lalaking iyon. Gusto niyang ipagsigawan dito na nakilala na niyang lalaking iyon, kaya lang ay may malaking hadlang kung bakit hindi niya maaaring hayaang umusbong ang nararamdaman niya para dito. Pero ngayong nagpa siya ng kanyang ama, may kakarampot na pag-asang umusbong sa isang bahagi ng kanyang puso. Pag-asa para sa kanilang dalawa ni Lyndon. Nasa study sila ng kanilang bahay. 2 linggo nang nakalalabas mula sa ospital ang daddy ni Chloe. Hela, anong palagay niyo sa akin? Basta-basta niyo nalang matatalikuran. Mataas ang boses na wika ni Chris. You can't do this to me. Ayokong mapahiya. Alam na ng marami ang tungkol sa kasal.
I'm sorry, Chris, pero ako lang naman ang may gusto magpakasal sa iyo ang aking anak. Ako na rin ang uurong sa usapan. Mahinahong sabi ni Mr. Campos. Kinakabahang napatitig si Chloe sa kanyang daddy. Natatakot siya sa nakikitang galit ni Chris ay atakihin uli ito. Paano ang utang mo sa akin sa kumpanya? May nakausap na akong abogado para ayusin ang lahat. Siya na lang ipapakausap ko sa iyo. Napag-uusapan pa natin ito. My decision is final, Chris. Nagtatagis ang mga bagang na nasa bunot ni Chris ang buhok niya. Pagkuway halos nagliliyab ang mga matang tinitigan nito ang kanyang ama. You're making the biggest mistake of your life. Hindi na siya nakatiis. Sumabad na siya sa usapan. Huwag mong takutin ng daddy ko, Chris. Lalong nanlaki ang mga mata nito nang tumingin sa kanya. Isa ka pa. Nagpakatatag siya. Chris, you're somebody. Marami ka pang makikilalang higit sa akin. Mulat sa pula, alam mo namang hindi kita mahal. Bahagyang lumambot ang expression to. Wala akong ibang minahal kundi ikaw. And I'm not worthy of that love, Chris. Hindi ko kayang sukli at utumbasan ang pag-ibig mo. Nasasakal ako sa uri ng pagmamahal mo. Tumayo ito. Iisipin ko na lang na walang usapang ganito. Na wala akong narinig. I'm still giving you time to think. Ano ito bago lumabas ng study? At pabalibag na isinara ang pinto. Nakangiti ang kanyang ama nang tingnan siya nito. Don't worry. Kahit gaano kahabang panahon ang ibibigay ni Chris, hindi na magbabago ang pasya ko. Are you okay, Daddy? Okay lang po ba ang pakiramdam ninyo? Ngayon pang nakagawa ko ng isang magandang bagay para sa'yo. By the way, kinausap ko na nga pala ang bank manager na pinagsanlaan ko nitong bahay. I asked for an extension. Nangako ang Uncle Bert mo na siya munang bahalang umako ng interest na hindi ko nabayaran. May nakita na rin daw siyang buyer ng lupa. In a month or two ay pwede na nating masettle ang problema kay Chris. Oh, Daddy, niyakap niya ito ng mahigpit. They can't do this to me, Buddy. They are all shit. She's shit. Nakatingin ang nakikinig si Lyndon kay Chris habang nagsasalita ito. Tinawagan siya nito. Nagkita sila sa isang bar sa team. Hindi niya may paliwanag ang relief na naramdaman niya nang sabihin itong umurong sa kasal si Chloe. He was relieved in the sense that he had now the chance to win her heart. Ngunit paano niya gagawin kung nakikita niya nagdurusang matalik na kaibigan niya? Hindi ako basta papayag na talikuran ako ni Chloe. Patuloy na sabi nito sabay tungga ng basong alak na hawak nito. Easy, Buddy. You don't understand me, pare. Ang laki na ng investment ko kay Chloe. I have been trying to win her heart for years. Maraming babae nagkakandara pa sa akin. Pero ni isa sa kanila walang nakaantig sa akin. Si Chloe lang. Pero hindi ka niya mahal. Tumingin ito sa kanya. Well, base sa pagkakakwento mo, sa tingin ko hindi siya magiging masaya sa piling mo. Kaya nagpa siya siyang umurong sa kasal. Sabi niya. Nagsali ito ng whiskey sa baso nito at muling tinangga iyon. That's the biggest mistake she had ever done in her whole life. Why don't you just give her up? She was hoping again that Chris would listen to his suggestion. Ang sabi mo ngay maraming babaeng naghahangad. Na masilo ka. Baka hindi talaga kayo magkapalan ni Chloe. Natapakan ang pagkalalaki ko sa pagkatalikod niya sa kasal namin. Ano na lang ang sasabihin ng mga kilala ko? Yun ba ang importante sa'yo? Yun ang pinakamalaking dahilan. Pag-uusapan ako at pagtatawan ng mga tao. You don't really love her, Chris. Batid niyang lumalagpas na siya sa boundary. Ngunit kailangan niyang maipanwari ang kamalian ito. Napamang ito sa kanya. Loko, kung kaya ka nagkakaganyan dahil lang inaalala mong pagtatawanan kami ng mga tao, ibig sabihin lang ay hindi mo siya totoong mahal. Nasasaktan ka lang dahil sa ego mo. Hindi mo patanggap na may isang babaeng tumalikod sa'yo. Malaki ang utang ng ama niya sa akin, ha? Babayaran daw. Sarkastikong sabi ko nito. Ikinuwento nito ang dahil ng pagkakalubog sa utang ng ama ni Chloe. Sakalang niya lubusang naunawaan si Chloe. At lalo niyang kinawaan at minahal ito. Paano kung mabayaran ni Mr. Campos ang Ibinagsak nito ang baso sa ibabaw ng mesa. Hell! Sa palagay ko'y mas tamang nangyari ang ganitong habang maaga. At least pareho kayong hindi nahihirapan. Hindi ko alam kung paano ito't matatanggap ng ganun kadali. What's your plan now? I'm going to the States the day after tomorrow. Kailangan kong mag-isip. Ayokong narito ako kapag pumutok ang balitang hindi matutuloy ang kasal namin. I need to do something before I do something stupid against Chloe and her father. Huwag ka na sanang mag-isip ng anumang masama laban sa kanila. Hindi niya maiwasang mag-alala para kay Chloe. Chris had the power and money to do everything he wanted. Kaya nga kailangan kong umalis. Lihim siyang umaasam na sana ay madali nitong matanggap ang lahat para malaya niyang maipahayag kay Chloe ang saloobin niya ay yung hindi niya aalalahanin na masasaktan niya ang kanyang kaibigan. Hanggang kailan ka mawawala? Depende.
Next week na ang launching ng bagong modelo ng kotse ko. Baka hindi ka makadalo. I'm afraid I really can't, pare. Gusto ko magstay ng matagal-tagal sa States. Kung hindi magbabago ang pasya ni Chloe, baka doon na muna. Ako pansamantala at sana makahanap ka na ng babaeng maaari mong ipalit sa kanya. I wish you good luck, pare. Bisita ni Chloe si Cleta ng araw na yun. Maging ito hindi makapaniwala sa biglang pagtalikod ng ama niya sa kasunduan nito at ni Chris. Hindi ko alam kung masasabi kung blessing in disguise ang nangyari. Ni Cleta, kinahailangan pang malagay sa peligro ang daddy mo bago niya maisip na sagipin ka sa habang buhay na kalungkutan. Mas mahal ko ngayon ang daddy ko, Cleta. Tanggap na pa ni Sir Chris ang lahat. Hindi siya nag-report sa office kanina. Ang sabi ng sekretarya niya, balak daw magpunta ng US. That will be good for him and good for you too. Hi, Cleta, hindi mo lang alam kung gaano kaganang pakiramdam ko ngayon. Si Mr. Dreamboy, kumusta na? Mr. Dreamboy? Sus, if I know, isa sa dahilan kung bakit maganang pakiramdam mo ngayon ay dahil wala nang dahilan para pigilin mo ang pagsintang purot mo sa Lyndon Martinez na yun. Hindi na nga siya tumatawag eh. Ilang araw na. Ang huling pag-uusap namin ay nung lumabas si Daddy sa ospital. Nangungumusta lang siya. Alam na ito na best friend ni Chris, si Lyndon. Nagkwento niya yun minsang bumisita ito sa ospital. Mismo na siya. Kleta naman eh. Baka naman bumubuelo lang. Ano bang buwelo ang pinagsasasabi mo? Baka nga galit din sa akin ngayon. Bakit naman siya magagalit? Siyempre best friend niya si Chris. Sino bang mas kakampihin na? Ako na bago pa lang niyang kaibigan o yung matalik na kaibigan niya. Sa totoo lang umaasam ang puso niyang magparamdam sa kanya si Lyndon. Pero napag-isip-isip niyang imposible yatang mangyari yun. Tiyak na iko-consider nito ang damdamin ng best friend nito bago ito gumawa ng isang hakbang. Kung sakali mang may kahulugan ng mga titig nito sa kanya, baka baliwalay na lamang ito ang ngayon alang-alang sa pagkakaibigan nito at ni Chris at nasasaktan ng kanyang puso sa isipin yun. Chloe, hey, are you listening? May sinasabi ka. Ay, sabi ko na nga ba't lumuluutang sa lapapang isip mo? Napag-usapan lang si Lyndon Martinez. Nagkaganyan ka na. May naaalala lang ako. Alam ko, naalala mo si Lyndon Martinez. Namimiss mo si Kiniliti pa siya nito sa tagiliran. Okay, I must admit I miss him. Tumili ito. My God, in love ka na nga sa kanya. Who wouldn't? Sa maikling pa ng pagkakakilala kami, nandun siya sa mga oras na kailangan ko ng karami. Hindi rin siya nakakalimot tumawag o kumustahin ako kung okay ako. Mga lumbaba si Cleta. Ay, in love na nga ang kaibigan ko. Mahirap palang maghintay at umasa sa isang taong gusto mong makasama. Hayaan mo, in time darating din yun dito. Sana nga, Cleta, sana nga. Miss na niya si Lyndon, pero batid niyang hindi magiging komportable para dito ang makipagkita sa kanya. Marahil talagang nakatakda lamang silang magkakilala nito, pero hindi nakatalaga ang kanilang mga puso para sa isa't isa. Ganun pa man ay hindi pa rin sinawawala ng pag-asa.